Hello everyone! So, grabe po no, libo-libong mga tao ang dumalo sa nangyaring sa ginawang rally ni Congressman Marcoleta. Wow! Grabe, nagpapatunay lang po ito na grabe talaga yung sumusuporta at nananalig kay Congressman Marcoleta. Alam nyo sa mga survey, 52 lang si Marcoleta, alam mo yung ganun, pero hindi ka makakakita ng kahit sinong senador na magrarally na ganito karami ang dadalo. Kahit saan ka pumunta, wala kang makikita ganitong suporta sa kahit na sinong senador. So, let's go ahead and watch out. Bakit sobrang daming sumusuporta kay Marcoleta? Let's find out. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung mali sa amin. Wala po. Yan talaga yung pinaka gusto ko sa kanya. Kasi hindi siya katulad ng iba. Alam mo yung hindi pinaglalaban kung ano yung tama. Siya pinaglalaban niya talaga kung ano yung tama. Hindi talaga siya, alam mo yung balimbing, hindi niya talaga pinalalagpas yung mga mali sa gobyerno, sa politika, sa Congress. Kaya gustong-gusto ko talaga si Marcoleta. Kung nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa. Ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Invest na akap. Grabe no, galing pa sa Visayas yung iba. Grabe no, ang sobrang dami. Grabe, libo-libong tao. Siyempre, ang iba na masahe naman talaga, yung walang mga pero kailangan mo talaga ng pera dito kasi pupuntahan talaga to, dadayuhin mo to, yung iba galing Visayas pa talaga guys, wow! Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Invest na akap, invest na ayos, invest na tupad. Bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Yan, tama! Yan yung mas maganda, pababain yung presyo ng kuryente. Kaysa sa tupad, ilan-ilan lang naman yung nakakatanggap Alam mo dito sa amin, sobrang dami namin dito sa pamilya ng husband ko. Isa lang yung nakatanggap ng yung AKAP, AX, ganun. Ako, wala. Useless. Tanggalin natin ang 12% back sa kuryente. Yan. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na iboboto natin. Yun talaga yung palagi kong sinasabi. Basta sikat, wala na. Number 1 na sa balota kasi alam na alam Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Dahil sa kasikatan lamang. Hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Correct. Dapat talaga. Dapat tinatanong natin yung mga senador na yan kung ano bang alam nila sa paggawa ng batas, no? Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato at mga congressmen nakakandidato. May dalat-alang konting barya na sinasabi nilang tupad, akap. Ito na. Ang inaantay natin. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan? True. Ipagpapalit niyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Correct. Ipagpapalit pa ninyo sa 5,000 piso ang dignidad. Alam nyo, dati
wala talaga akong kaalam-alam diyan. Alam mo yung hindi na nga halos ako bumoboto, eh, kasi parang nawawalan na talaga ako ng, alam mo yung gana sa mga kandidato kasi mabait lang 'yan sila, lumalapit lang 'yan sila sa panahon ng eleksyon. Tas after nun wala na, kaya wala lang akong pakialam pero ngayon ko lang talaga, alam mo yun, nalaman na sobrang importante pala talaga ng boto ko. Tingnan mo yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, yung nangyayari sa Marcos administration, grabe, sobrang korapsyon. Ako mismo, nako, hindi ko ide-deny na bumoto talaga ako kay Marcos. Kasi ba naman, 'di ba, si Sara naman kasi talaga yung ano dun eh, yung main actress dun eh. Dahil kay Sara lang talaga bumoto ako kay Marcos. Pero yung sabi nila na ano, yung bababa yung bigas, hindi. Hindi ko yun pinaniniwalaan. Pero yung dahil nandun si Sara, kaya binoto ko rin siya. Pero naku talaga, ngayon talaga na ngayon lang talaga namulat yung mga mata ko na dapat pala talaga ay suriin nating mabuti. Dapat talaga na alamin nating mabuti kung sino yung mga binoboto natin. Nataglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Correct. Oh, 'di ba? Huwag kayong magpasalamat. Hindi pera nila yan, pera natin yan. Pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Tama. Yun po ay pagpapasikat sa inyo. Correct. Nakakahiya po. Kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangang malaman po ninyo. Correct. Si Marcoleta lang talaga ang nagsasabi nito. Alam mo, hindi mo maririnig yan sa ibang mga kandidato kasi yun kasi ginagawa nila eh. Hindi mo talaga maririnig yung ganyan. Wow, grabe talaga. Hindi nila kasi ano yun eh, hindi nila trabaho yun. Ang trabaho nila is mapasagawa yung, alam mo yung gumawa ng batas alang-alang sa ikauunlad ng bansa natin, alang sa lahat ng mga Pilipino. Yun yung dapat na ginagawa nila. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa. Upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Correct talaga. Yan yung dapat na ginagawa, no? Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa. Upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Tama. Dapat talaga yun ang dapat na unahin ng mga kongresista. Yun. Hindi yung mga projects. Pulo na lang projects. Dapat yung serbisyo na mapagaan yung buhay ng mga tao. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Correct. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. Makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinatanong. Correct. Kahit sino naman ayaw ipamana yung kahirapan na dinadanas natin sa mga anak natin. Totoo yan. Kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Correct.
Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Correct. Naku, vote wisely talaga para hindi na lang paulit-ulit yung mga pangyayari para naman magbago yung takbo sa Senado ng panggobyerno natin, guys. Pumili talaga tayo ng maayos. Vote straight. Vote straight po tayo, guys. Vote straight po tayo. Tulungan ninyo akong gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin. Kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Correct. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Mga artista na naman. Puro artista na lang, puro sikat. Pag sikat talaga, binoboto na kaagad yung mga asawa ng mga artista. Ay, nako. Beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Magandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung pinabanggit ko sa inyo. Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Correct. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Imbes na akap, imbes na ayos, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Yan yung dapat na gawin, no? Pababain talaga yung presyo ng kuryente. Grabe, sobrang taas ng presyo ng kuryente natin ngayon. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Correct. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Wow! Kasama ko dyan. Kasi nasa 1,516 lang yung kuryente namin eh. Go! Pag yan, talagang naniniwala ako kasi nilalaban niya talaga yan sa kongreso. Kaso lang walang naniniwala, wala siyang kasama kasi lahat sila kumakalaban sa kanya. Kasi nga, hindi sila makakakurakot. Kaya yun ang nangyayari. Pero naniniwala talaga kung kaya niya yan pag nasa Senado siya. Kaya niya yan kasi sabi nga niya, hindi daw siya titigil. Alam mo yung, hindi niya talaga titigilan hanggat hindi dinidinig yung mga pinaglalaban niya. Hindi daw siya titigil, kaya naniniwala ako. Yun ang tunay na akap. Correct. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Correct. Bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 Wow! Ibigay sa mga taong ganun sa kuryente. Ang mabebenepisyo ko nun pag ginawa. Wow! Ang galing! No, kesa sa kurakutin lang at saka ibigay sa AKAP, TUPAD, AX, ilan-ilan lang yung natanggap nun. Kami nga kahit kailan hindi kami nakatanggap niyan. Yung TUPAD, AX, AKAP, naku. Wala. Gawa natin? Magagawa naman eh. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyohan. Yes. Katumbas ng 28 million Filipinos. Correct. Hindi yung pupunta sa inyo akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ilan at binigyan ng akap. Correct. Ganun talaga nangyayari dito sa amin. Sobrang daming hindi nakakatanggap. Pili-pili lang.
Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga kapit, kahit ako kapos sa kita. Wow. Alam mo yun? Yung kung anong meron sa kanya, gusto kung pwede lang tulungan, no? Lahat ng mahihirap. Grabe. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Correct. Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag din yung titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Grabe, no? Sobrang bold ng pagkasabi niya. Mga salbahe yang mga yan. Totoo. Mga kurakot. Bakit ko sinasabi salbahe? Ini-insulto nila kayo. Huwag kayong pai-insulto sa kanila. Ako ayokong mang-insulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila.